Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang mga pinakadapat nating abangan sa Blood vs. Duty. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel, sana'y huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Napakalaking ginhawa ang naramdaman ni Kyle nang makaligtas siya sa muntik ng trahedya. Hindi siya tinamaan ng bala ng aksidenteng pumutok ang baril habang nag-aagawan sila ni Gab. At sa halip na itinuloy ang kanyang balak, agad na pinaalis ni Gab sina Kyle at SJ bago pa siya tuluyang lamunin ng galit at desperasyon. Habang papalabas ng paaralan, nakasalubong ni Kyle si Marcus at agad nitong tiniyak na siya ay ligtas. Ngunit sa halip na isipin ang sarili, nakiusap si Kyle na hanapin si Gab. Ayon sa kanya, hindi masamang tao ang binata. Isa lamang itong sugatang kabataang itinulak ng sukdulan ng matinding pambubuli. Dahil dito, agad na nagtungo si Marcus sa rooftop upang pigilan si Gab bago pa maging huli ang lahat. Sa labas naman ng paaralan, muling nagyakapan sina Kyle at kanyang mga magulang matapos ang nakakatakot na pangyayari sa kanya. Kasabay nito, patuloy ang pag-aalala ng pamilya ni Gab habang umaasang ligtas pa rin ang kanilang anak. Sa rooftop, sinubukan ni Marcus na abutin si Gab, hindi bilang pulis kundi bilang taong handang makinig dito. Dito tuluyang bumuhos ang lahat ng sakit ng matagal ng kinikimkim ng binata. Ikinuwento niya kung paano siya araw-araw na pinapahiya, tinatakot at sinasaktan ng mga nambubuli sa kanya hanggang sa dumating siya sa puntong ayaw na niyang mabuhay. Ipinaalala ni Marcos na hindi kailanman kasalanan ni Gab ang mga nangyayari sa kanya. Mahalaga ang kanyang buhay at may pagkakataong pa siyang bumangon. Unti-unti namang lumalambot ang puso ni Gab at pumayag na siya na sumuko. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, aksidenteng pumutok ang kanyang baril at tinamaan itong si Marcos. Labis ang takot na bumalot kay Gab. Sa kanyang pag-atras, nawalan siya ng balanse at nahulog mula sa rooftop. Sa huling sandali, mabilis siyang nasalon ni Marcos. Kahit sugatan at halos mawala na ng lakas, tumanggi si Marcos na bitawan si Gab dahil ayaw niyang maulit ang isang masakit na pagkakamali mula sa kanyang nakaraan. Habang unti-unting nangihina ang kanyang mga braso, dumating naman ang kanyang mga kasamahan upang tulungan silang dalawa. Sa wakas ay ligtas na nailigtas si Gab at sa sobrang emosyon ay mahigpit niyang niyakap si Marcos bilang pasasalamat sa ikalawang pagkakataong ibinigay sa kanya. Samantala, isang matagal nang itinatagong lihim ang tuluyan ng nabunyag. Dinala ni Ramley si Jalil sa kinaroroonan ni Harold at ipinagdapat sa lahat kung bakit siya nito itinago at inalagaan. Sa kabila ng galit ng kanyang mga kababaryo, buong tapang niyang sinabi na iniligtas ni Harold ang buhay ng kanyang anak at halos isakripisyo ang sariling buhay para rito. Dahil dito, muling pinaalalahanan ni Jalil ang kanyang mga kababaryo na hindi dapat manaig ang poot sa kanilang mga puso. Kahit ang isang kaaway ay nararapat pa rin kaawaan, lalo na kung wala naman itong kakayahang lumaban. Habang ginagamot naman sa ospital si Marcos, may isa pang panganib na unti-unting nabubuo. Nagsimulang pagdudahan ni Felix ang tunay na pagkatao ni Jamila at sinikap niyang malaman ang kanyang pinagmulan. Sa kanyang mga titig, malinaw na may binabalak siyang hindi maganda. Nadiskubre na kaya ni Felix ang koneksyon ni Jamila dito kay Jalil? At ano ang kapahamakan ang naghihintay sa kanya kapag nalaman niya ang buong katotohanan? Yan ang mga susunod at nakakakaba at puno ng emosyon ng mga tagpo sa Blood vs. Duty. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapamilya.